Today, I'll answer some of your questions, but before that, let me introduce myself first. I am Fioni. I was diagnosed with stage 3A breast cancer last January 2025. Tapos na ako sa 8 rounds of chemotherapy. That was February to July. Then, by August, total mastectomy. Tinanggal yung right breast ko. Tinanggalan din ako ng 13 lymph nodes. Then, the same month, nag-start ang 30 days radiation therapy ko. By the grace of God, I'm now on surveillance or monitoring, pero naka-hormonal therapy ako. Meron akong daily maintenance na iniinom, and then meron din akong monthly injection na good for 24 months. First question is from Mika Book. Magkano po ang gasto sa ultrasound and biopsy po? Ang pinagawa sa akin mga sis is bilateral breast ultrasound. Nasa 2,400 plus siya. And depende yun sa hospital kung saan kayo magpapagawa. Pero yun yung sa akin, 2,400 plus. Sa biopsy naman mga sis, ang ginawa sa akin is core needle biopsy. Kumuha ng sample dun sa tumor ko. And sa ultrasound kasi meron nakitang namamaga or swollen lymph node. Kaya sinama na din sa biopsy yun ng breast surgeon ko. Kaya ang bill ko noon is umabot ng 45,000 plus. Pero may sagot naman ng PhilHealth neto. Nasagot niya yung 7,000 plus. And then yung iba is na-charge sa health card ko. Next question from Shari. Ask ko lang po ano po yung result ng ultrasound nyo sis. 2023 ang first ultrasound ko and lumabas talaga doon na nasa BIRADS category 4B na ako. Yun yung moderate suspicion for malignancy. And then, nung 2024, same BIRADS category pa din, BIRADS category 4B pa din ang lumabas. Pero ang nakapag-confirm na cancerous talaga yung bukol ko is nung na-biopsy na ako. Next question from Anonymous. Ask ko lang sis, bakit pinalitan tamoxifen mo ng anastrozole? Thanks. Nag-start ako ng tamoxifen 3rd week ng August. Then, after 3 months, pinag-trans-V ako ng doctor ko. Tapos, nakita nila doon na kumapal agad yung lining ng mattress ko. That's why, nag-decide yung doctor ko na palitan ng anastrozole yung daily maintenance ko. Which is, ang side effects naman nun is sa buto. Kaya, dinagdagan niya yung dosage ng calcium ko and vitamin D3. I hope nasagot ko yung ibang questions nyo. And kung meron pa kayong questions, i-comment nyo lang. I'll try to answer one by one. Pero baka matagalan kasi I have a full-time work din. I have side hustles din. Kaya minsan hindi ako active sa pagre-reply. Thank you so much mga sis sa pagsama sa journey ko na to. Till next time.